Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel, no. So, pag-uusapan natin dito kung ano na ba yung daily routine or a weekly routine natin kay Mir4 na mahalaga. Guys, hindi to kailangan na sobrang haba ng oras. So, I mean, hindi naman kailangan 24 hours ka kay Mir4. Gaya na sabi ko nga sa inyo, 3 to 4 hours lang ako naglalaro ng Mir4. Tuwing live lang ako. Kung makikita nyo, ang una kong ginagawa sa daily routine, yung MSNSP. So, make sure yung MSNSP nyo ay hindi AFK mode. So, sa MS, kita nyo naman sa live stream ko, unique unique mobs. So, kung makikita nyo dito, naka-drop set build na tayo. Wala na akong XP build, guys. Kung makikita nyo dito, 498 naman kasi yung XP ko, pero ako ay drop set build na. At merong konting lucky drop dyan. Sa habulin ko to, maging 400% yung aking drop set. Alam nyo kung bakit drop set? Kasi nga, sobrang solid. Okay? So, yan, yun yung unang ginagawa ko sa MS. So, 1.5 oras na yun, guys. Tapos, sa SP naman, pinakita ko na sa inyo yan. Hindi ko kasi pwedeng gawin sa live. Kasi nga, gaya na sabi ko nga sa inyo, pinupuntahan tayo ng mga kalaban natin sa SP. So, most of the time kasi dyan, ginagawa ko, sa SP10 na ako, nagbo-boss hunting ako doon ng mga green boss lang. Kasi doon hindi pinapatay at makakamina ako doon ng mga ore para makakuha ko ng mga redstone na pang chicken joy natin. Okay? So, yun yung 3 oras na sa portal pa lang. So, maraming tatanong kung nagdodomi ba ako. Yes, nagdodomi ako, pero tinatapos ko lang yung weekly mission. Okay? So, dahil wala nga tayong oras, so tinatapos ko yung mga weekly mission dito, tapos after nun, hindi na ako napasok ng domi. Sample, eto may weekly mission pa ako sa 4F and 3F. 1F and 2F, wala na. So, Kuya Bag, sayang naman yung glittering. So, yun, sayang nga talaga kasi nga, hindi naman ako nagdodomi araw-araw. Pero binabawi ko naman yan sa common field. Halimbawa, mag-AFK ako buong araw. Kukunin ko yung 2 quest na may bigay naman din na glittering powder at eto, make sure na kaya yung mga boss. Starting kasi dito, guys, matataas na yung bigay ng mga glittering at life essence. Pati sa labyrinth, guys. Ayan, kinukuha ko, guys. Oh. Pati eto. So, tapusin ko muna yung sa elite. Yan. Pag after nyan, pag ako na, tawag doon, 30/30, yun na yung aking daily routine sa field quest. So, minsan, guys, nagche-chesting ako. Nandyan yung link sa baba ng mga chesting spot natin. Yung 6 chest, 5 chest, 4 chest. So, ginagawa ko yun kapag meron akong bubuuin na item. Halimbawa, Constitution. So, kailangan ko ng maraming life essence. Yan, malapit na mag-Consti 15. Ito ay ginagawa ko lang as free to play, guys. Chesting, malaking bagay yan. 6 hours na AFK chesting, makakuha ka ng almost 300 to 400 glittering and life essence. So, pwede mo rin gawin siya dito sa pagpatay sa quest. Yan, kita nyo naman, araw-araw meron akong glittering dyan. Kung makikita nyo, 5 to 6K yung aking glittering per day. Okay, sobra kasi, gaya na sabi ko nga sa inyo, high level na kasi, guys eh. So, kapag low level, lalo na kung magsisimula ka pa lang sa level 90, sipagan mo sa domination. Yun nga lang ang problema. Siyempre, time consuming talaga. Kung makapasin nyo dati, nung nagla-live ako, nagti-TOBD ako, diba, chesting. Yun yung nagbigay sa akin ng pundasyon para mas lumakas yung ating karakter. Actually, hindi naman sobrang lakas pa niyan, pero as free to play at walang ginagastos ni piso, naabot natin yung ganyang PS, yung 250k PS, diba? So, meron kasing iba gumagawa ng alt. Kasi marami nagtatanong lagi nito sa akin, Kuya Bags, nagpapasa ka ba ng gold from alt to main? Hindi. Never ko ginawa yan, guys. Gaya na sabi ko nga sa inyo, lahat ng goldings ng main ko ay ginamit ko para sa progress. So, never tayong nagpasa ng gold from alt to main. Kasi yung alt ko is for chicken joy. So, lahat ng magiging gold ng alt ko is chicken joy. Kadalasan kasi yung mga free to play, umaasa sa alt para lumakas agad yung karakter. Pinapasa talaga nila through market. Pero ako, never akong gumawa nun, guys. Wala nga akong under alt dito sa aking karakter eh. Talagang solid na solo karakter lang yan na nagpalakas sa sarili niyang goldings. Okay? So, marami tayong mga tips yan eh. Katulad ng sabi ko nga sa inyo, yung tradable, ibenta nyo. So, yon. Tapos, yung susunod naman na kailangan yung tapusin weekly, yung sa expedition. So, kung nasa clan ka namin, so, matatapos natin hanggang 10F kasi kaya ko nang tanggihin yung boss dito, guys. So, mas maganda kung meron kayong clan, na buong clan kayo,
expedition ko yun sa isang araw lang. Halimbawa, Miyerkules. So, ginagawa ko yon weekly. So, tinatapos ko to yung mga, ito, mahalaga to sa progress guys eh. Kasi kapag hindi mo tinapos yan, halimbawa, low level ka pa lang, wala ka pa namang ganitong poproblemahin. Pero yung 7th floor, yan, kailangan mo tapusin kahit yung mga, yellow boss. Kahit yan lang i-kill nyo, goods yan. Kasi itong batong to, napakamahal to. In a way na, pang cash boy. Mas mahal to guys. Eh ako, free to play, kailangan talagang habulin ito. Yung tinatapos natin sa weekly. At saka yung sa Mirage Ship. Okay, yung sa Mirage Ship, alam nyo naman yon, eto. I-hit ka lang nung boss doon. Pinapakita ko yan sa live. Okay? Tapos including na rin syempre, etong weekly dito. So, tinatapos namin to kasi Dragon Steel to. Weekly to guys ha. Ayan. Tinatapos namin weekly. Pero lang to kasi merong mahirap dito yung tempo lata. Teka lang. Eto, mahirap to eh. So, depende na lang kung buong clan ko is sasali dyan. Tatapusin namin talaga. Lahat ng weekly guys, kailangan yung tapusin. Tapos sa expedition yun, sa bagong mapa, ayan, napaka-solid yan. 500 glittering yan, 500 glittering. Ito kung kaya nyo makasawsaw kung HOF kayo at nakakatalong kayo sa ibang server. Kasi ako, di ko matatapos to. Kasi nga, alam nyo naman kung saan side kami, di ba? So yun, pwede nyo tapusin yan. Para maka-legendary pet kayo sa statue na legendary statue. Okay, pwede nyo tapusin yan weekly. For the rest, ayan, yun lang ginagawa ko guys. Sa umaga, yan, maghapong AFK 24 hours, tapos sa live, dun lang ako nag-MS. So, sorry kasi marami nagsasabi dyan, uy, ang daming oras nito para maglaro ng Mirror 4. Hindi guys, naglalaro ako ng Carryverse, kita nyo naman yan guys. Hindi tayo dedicated sa game kasi alam ko naman talaga yung sobrang progress kaysa magtagal ka at panoorin mong nakikipag-farm yung character mo. Kaya hindi na ako nagdo-domi kasi sa domi, babantayan mo pa yung character mo pag pinatay ka doon, di ba? Hindi ka tulad dito, kahit tulugan mo yan, balikan mo na lang mamaya, tapos na yung mga quest na yan. Halimbawa, ito, kukunin mo yan. So, kung sana magko-quest yan, ilan na yung ibibigay niyan? Kesa, domi. Pero sa totoo lang, guys, i-priority nyo yung domi. Okay? I-prior nyo yung domi. Kasi talagang yun yung pundasyon ko nung umpisa. Lalo na kung level 90 ka pataas pa lang, pag 130 ka na at mataas na yung PS mo, yan, pwede ka na mag-solo sa mga mission. Ang gusto kong marating dito is yung sa Mirage. Okay? Etong Mirage na to talaga, napaka-solid nito. Tingnan nyo naman 5 piraso. Diba? Eh kung sobrang lakas mo na, kayang-kaya mo na i-quest yan. Guys, so, instant hindi 50 lang yan per day. Diba? So, talagang mabilis ang progress mo. O yan, puro epic na yung bigayan dyan. Kaya hinahangad ko na mas mag-progress at tandaan nyo guys, naka-boost, attack boost tayo. Ibig sabihin, master boost. Ayan, no, kita nyo naman sa codex. Talagang pinarayo ko yan, no? Kita nyo? 81% sa codex. Ayan, master natin is 60% sa codex. Yung boss attack natin, ayan. Kunin nyo na sa codex kasi malakas ang bigay niya, no? 63%. Tapos, boss reduction sa codex is 60%. So, baka may magtanong, ilan na ba yung codex ko? Nabawasan nga. 902 na yung codex natin. Okay? Yung status natin sa training, inner force. Ayan, 11 lang. 3, 4. Constitution. Ayan, pa-consti 15 na nga. Solitude training. Nasa limbo, ano tayo? Limbo 1. Ayan, malapit na tayo mag-limbo 2. Konti na lang. So, kapag nag-level 135 tayo, baka makuha ko to. Try ko. Kasi may mga epic Norsol ako sa aking storage. Tapos, yung pet na nagamit natin sa drop set, ayan. Tapos, ito yung sa main deck natin pang PvP. Okay? So, kung titingin yung bash build natin sa PvP is 542. Ay, taga lang. Mali pa. Ayan. 550 yung bash build natin. Tapos, ayan, may 29 tayong EVA. 27 accuracy goods na yan. Kasi pag gumamit ng splitting is 3,000. Yan pa lang yung current update natin sa ating build. Pero, most of the time kasi, master build talaga tayo. Kita naman yan sa aking mga enchant. Ayan, yung current item natin. Ayan, wala pa rin akong legend hanggang ngayon at nakabuo na tayo ng 3 epic artifact. Yan lang kadali, no? Tapos meron tayong mga legendary sa ating storage doon, di ba? So, pwede na makabuo ng 2 legendary item kung bibigyan ako ni Mirror 4 ng kahit weapon or pants. So, buo na agad yun, 2. So, kung imagine, naka 5 legendary na sana ako kung bibigyan ako ni Mirror 4 ng mga legendary skill. Okay? So, yun lang yung daily routine natin. Sana nakatulong yung video para sa iba pang tips. At regarding naman sa kung sa magandang spot, guys. Sa ngayon, nasa ako, guys. Ito pa pala, dagdag tips lang, guys. Huwag kayong laging labyrinth. Promise, huwag kayong laging labyrinth. Alam nyo bakit? Wala akong unicorn slice. Unicorn slice is nakukuha yan
sa common and elite hunting ground lang. Hindi siya sa labyrinth na kukuha. Kasi yung ano talaga sa akin, marami akong flower oil. Yung unicorn slice, kailangan nyo yan sa constitution, guys. Ang laki ng problema ko dyan. Mali, dapat balance kayo. Nagko-common kayo, nagla-labyrinth. Guys, simulan nyo na yan. Mag-common kayo, tapos labyrinth, salitan. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, mamumblema kayo sa unicorn slice. Kasi never akong gumamit ng tradable na mga ganyan. Kinatsaga ko talaga na non-tradable lahat ng gagamitin ko para sa aking progress. Yun talaga yung technique ng isang free-to-play player. Hindi ako nagpasa ng gold galing main, ng alt to main. Never yan, guys. Kasi chicken joy na natin yung ating alt. Okay? So, yun lamang, guys. Happy grinding. Hanggang sa muli. Paalam.